Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin itong breaking news, balitang ito na kung saan itong ho si Ka Baduy at ito ho si Ka Eric. Puro sila ka yan sila ka. Meron ho yatang rewards para sa kanilang dalawa. Ibinabaho ng korte ngayon, mga kababayan. Maganda lang naman yung reward para sa kanila ng korte. Magbabayad lang naman sila ng 2 milyon. Magbabayad lang sila, magmumulta lang sila ng 2 milyon dito sa taga GMA7 na si, ano pang pangalan nitong newscaster din ito Dahil sa pagyurak ho nila doon sa pagkatao itong taga GMA7. Pakinggan ho natin itong balitang ito, mga kababayan. Nagwagi ang GMA News anchor na si Atom Arroyo sa civil suit ay sinampan ito laban kay dating Undersecretary Lorraine Badoy at Jeffrey Salisa. Kung maalala, ay dinimanda ni Atom ang dalawa matapos siyang iugnay sa Communist Party of the Philippines, pati na ang kanyang ina na si Carol. Sa desisyon ni Quezon City RTC Branch 306, Judge Dali Ruz Volante Prado, malisyoso ang red tagging at paglabag ito sa fundamental rights ng isang tao. Nagresultaan niya ito sa banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Bigyang diin ni Judge Prado na inabuso ni Badoy at Salisa ang kalayaan sa pamamahayag. Ipinaalala ng hukom na mayroong limitasyon ang freedom of speech. Bonsod nito, pinagbabayad ng mahigit 2 milyong pisong danyos sina Badoy at Salisa. Nagugat ang pagdedemanda ng Kapuso TV News anchor na si Atom noong 2023 matapos sabihin sa TV program sa SMNI ni Badoy at Salisa ang mga katagang nagmamalinis lang si Atom pero membro naman ng CPP-NPA at may dugong komunista pati ang kanyang ina. Grabe, no? Grabe, isipin mo newscaster ng news anchor ng GMA7 sasabihin membro ng NPA. Nanay komunista. Ano nangyari rito Ano nangyari rito Ka Eric, Ka Baduy? No? Kasi kung ikaw talaga tinuturing nyo ang sarili nyo dyan bilang isang parang bilang news anchor, newscaster dyan sa programa ng SMNI, magbabalita ka ba ng gano'n? Parang vlogger no? Naaalala ko ito si Ka Eric. May in-interview niya yung asawa ni Governor Digamo, yung babae, no? Yung asawa ni Gov Digamo. About dito kay Congressman Tebes. Hindi naman siya kinakampihan ko si Tebes, ano? Sabi ni Ka Eric dun sa asawa ni Gov Digamo, nakalimutan ko lang yung pangalan. Nakabantay daw sila. Kapag daw umuwi ito si Tebes, hanggang ngayon nasa akin pa yung video na yun Kapag umuwi daw si Tebes, igagapos daw nila. Sabi ko, nung pinanonood ko nung time na yun, sabi ko, ano daw, gagapos? Kasi isipin mo, nasa programa ka, bilang parang news anchor or newscaster doon sa programa ng SMNI. Naka-Amerikana ka, ang ganda ng suot mo, naghahatid ka ng balita para sa mamamayang Pilipino. Magkokomento ka ng gano'n, igagapos mo si Tebes pag nakauwi? Komento ba ng isang tagapagbalita yun sa telebisyon? Ano? Sabi ko, anong klaseng mga tagabalita ito kung gumagamit ng grammar na gano'n, ng termino? Gumagamit ng mga word na igagapos? Kasi nga, inuulit ko kung ikaw tinuturing mo ang sarili mo bilang newscaster, news anchor dyan sa programa ng SMNI, bakit ka magkokomento ng ganon? Bakit ka magkokomento ng ganon? Maririnig nyo ba yung kala Noli Di Castro, sa mga news anchor ng ABS-CBN, news anchor ng GMA7? Ay ngayon, pag may nagtanong, Chris Ulo, iba naman yun, mga news anchor yun sila. Ano tawag nyo rito mga dito? Mga vlogger?
Ano tawag sa kanila? Diyan kala Kabadoy, diyan kala ka Eric. Anong tawag niyo sa kanila? Kung hindi sila po pwedeng ikumpara sa mga news anchor, newscaster ng GMA7 at ABS-CBN, kung hindi sila pwedeng ikumpara doon, ano sila? Oh. Ngayon, kung kinukumpara nyo naman, mga DD shit, na itong si Kabadoy at si Ka Eric, news anchor or newscaster dyan sa GMA, dyan sa SMNI, at nagbibigay ng balita, naghahatid ng balita, nag-update ng mga balita sa mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas, ba't gumagamit ng mga ganyang paliwanag, termino? Ba't gumagamit ng mga ganyang salita? Isipin mo yung news anchor ng GMA7. Sasabihin, membro ng NPA at yung nanay, komunista. Anong klase pagbabalita yun? Tapos, magkokomento ka kay Tebes, kausap yung asawa ni Gob Digamo, sasabihin pag umuwi daw, igagapos daw si Tebes. At matanong ko lang ka, Eric, bakit napili mong word gapos? Bakit gapos? Di ba ang gapos, yung tatalian yung kamay, o tapos parang itatali sa puno sa agubatan? Parang ganun yung naririnig ko eh. Sa mga pelikula pag sinabing, di ba, pag halimbawa may mga rebelde sa pelikula, mga nasa gubat, sasabihin ng pinuno na rebelde dun sa mga nasa gubat, mga nakatira dun. May nahuli sila. Igapos mo yan! Igapos nyo mga kamay niyan. Huwag niyong patatakasin. Bantayan nyo. Siguraduhin hindi makakatakas. Gapos nyo. Oh, di ba tatalian yung kamay sa puno? O itatali. Pati katawan. Iano ng lubid. Igagapos nga eh. Bakit kaya ka, Eric, gapos ang naisip mong word? Na kapag umuwi si Tebes, pwede naman ganito. Alimbawa ako si Ka Eric, kausap ko yung asawa ni Gob Digamo. Hayaan nyo ma'am, pagka umuwi, nakita namin, i-report namin sa pulis. Yun yung tama eh. I-report namin sa pulis. Susuplong namin, di ba? Okay pa yung ganun eh. Pero sasabihin mo, hayaan nyo ma'am, pag nakabantay kami, kapag ka, igagapos namin. Putik igagapos. Oh, bakit kaya ganun ka, Eric? Bakit kaya napili mong word gapos? Bakit gapos? Sige nga. Ha? Bakit? Kasi ako malabong magamit ko yung ganung word eh. Especially mga naging trabaho ko, wala namang kinalaman sa mga ganyan-ganyan. Ikaw kaya, bakit napili mong word gapos? Bakit? Why? Pwede namang isumbong or ganito ka i-report. Bakit kaya gapos, no? Bakit parang gusto mo manggapos? Bakit? Ano ba trabaho mo dati? Bakit parang gapos ang napili mo? Bakit? Ha? Pwede naman pusasan. Ha? Bakit kaya gapos, ngayon, dahil sa ginawang pagpe-fake news nitong ni Kabadoy. At saka ito si Kabadoy, ang tawag nila rito doktor. Doktor ng, ba to wala kasi ako masyadong alam dito kay Badoy. Kay Kabadoy. Badoy ba? Badoy. Wala ako masyadong rito eh. Kasi ang tawag nila rito, si Doktora Lorraine Badoy. Bakit ba doktora? Doktor siya saan? Saang departamento? Kasi pag sinabing doktor, maraming doktor eh. Meron, yung mga veterinaryo, doktor din tawag dyan eh. Saan ba doktora ito si si Ma'am Lorraine Badoy? Saang departamento? Anong klaseng doktor? Ano dinodoktor niya sa katawan ng tao? Saan siya doktor? Saang departamento? Kasi parang ang alam ko kasi pag doktor, ang buhay mo sa hospital, sa clinic o kung saan man. Bakit doktor pero mas active sa social media? Ano ba yan? Bakit doktor tapos mas active sa SMNI? Ano bang nito? Bakit ganun? Nagtatanong ako, hindi ko alam eh.
Bakit parang mas active siya sa pagbabalita? Eh di ba pag sinabing doktor, mas active ka sa hospital, sa clinic, o saan man? Eh, doktor pero mas active sa SMNI? Kaya Kibuloy, bakit ganon? Ano bang gulo, no? Doktor. O ito mga kababayan. Oh. Di ba sabi ng mga DD shit, oy, wag kayong maghatol. Oh, ano pa yan? Inosente pa yan hanggat walang hatol ng korte. Oh, di ba ganon? Eh paano to? May hatol na. May hatol na. Hinatulan ang dalawang ito na fake news. Hindi totoo yung ginawa nilang paratang dun sa news anchor ng GMA7. Paano to? Nahatulan na. Malamang di pa rin kayo maniniwala. Ay, gawa-gawa lang yan. Sigurado, sisin na naman ito kay Pangulong. Si Pangulong Bongbong nag-utos niyan sa korte. Yan pa rin sasabi, palulusutan pa rin. Dahil sa ginawang pagpe-fake news ni Lorraine Badoy at ni Ka Eric alias Gapos. Eto ho, magmumulta ho sila, magbabayad, fine, dito ho sa news anchor ng GMA7 ng 2 milyon. Oh, nako. Ewan lang ho natin kung ano masasabi niyang dalawang yan. Sa balitang ito. Oo. Bagay, mukhang mga yayaman naman ito. Eh, kayang-kaya naman siguro ni Kibulo yan. Baka tulungan naman ni Kibulo. Barya lang kay Kibulo yan. Diba, Kibs? Ano, Kibs? Ano ba bali-balita? Kumusta dyan sa Pasig? Okay naman ba? Parang kailan lang. Ang bilis ng panahon, ano? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon. Follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.